Mga kababayan, panoorin po natin itong video na ito. Ayan po ay video na pinost ni Dayan Hortaleza sa kanyang TikTok account. Makikita niyo po nasa screen record na 17 hours ago po yan na-upload. At makikita niyo dyan si Dayan nag-react dun sa video ni Banat Bay kasama si Kibuloy. Ayan po. So, 17 hours ago po yan na-upload. So, yung video po na yan, tinanggal ko yung sound kasi may tugtog. Masaya po yung tugtog. Baka po tayo magkaroon ng copyright violation kapag sinama ko, no? So, tinanggal ko. Pero, kung hindi ko alam kung public place ito, pero makikita mo dyan, parang sabi, thanks for dropping by, Banat Bay, no? Parang ganun nakalagay dyan, ano? So, I think, lugar yan ni Kibuloy, no? Property niya, or siguro public place, no? Hindi ko talaga alam. Pero, may tugtog at mukhang masaya po si Kibuloy, no? At saka si Banat Bay. Ito lang yung gusto kong sabihin. Di ba sabi niya, nagtatago siya at natatakot siya para sa buhay niya kasi merong patong. Ika niya, may patong yung ulo niya na $2 million. So that's a little over 100 million pesos. Malaking halaga yon. No? So, ang sa akin lang, kung totoong natatakot siya sa buhay niya, no? At nagtatago siya, at kung totoo yung sinasabi niya na may patong na siya na $2 million, kahit sino hindi niya pagkakatiwalaan. Meron man siyang pagkatiwalaan yung matagal na niyang naging kaibigan at mga kamag-anak niya. Nasa inner circle lang niya. Pero ang pinagtataka ko, bakit si Banat Bay nakapunta dun sa, again, I don't know if this is public place or private property ni Kibuloy, no? So kung private property yan, bakit nakapunta si Banat Bay doon? Kung totoong natatakot siya sa sarili niyang buhay, di ba? Kasi 100 million pesos, mas mahigit sa 100 million pesos ang sinasabi niyang patong sa kanya. So, kung ako hindi ko pagkakatiwalaan kahit sino dyan. Kahit pa vlogger na sumusuporta sa akin. Dahil hindi natin alam ang takbo ng utak ng tao pagdating sa pera. Kahit sino pwedeng masilaw sa pera. Kahit kamag-anak mo, pinsan mo, pwede kang ipagkalulo, no? So, eto si Pastor Kibuloy, parang walang natutunan doon sa tinuturo niyang Biblia. Alam naman niya kung ano nangyari kay Jesus Christ, no? Pinagkanulo, no? Tinraidor siya ni Judas, no? Hindi naman natin sinasabing si Judas ay si Banat Bay, no? Hindi natin sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, kung si Jesus Christ nga, matagal na niyang apostol at tinraidor pa siya. Ito pa kaya ng mga tao na hindi naman talaga, in my opinion, hindi naman malapit na kamag-anak at hindi malapit na kaibigan ni Pastor Kibuloy. Ang alam ko, vlogger si Banat Bay na sumusuporta kay Kibuloy. Diba? So, hindi ko talaga gets na bakit sinasabi ni Kibuloy na takot siya para sa buhay niya at may patong na yung kanyang ulo na $2 million, mahigit 100 million pesos. Pero, ayan, pangiti-ngiti pa siya. Nagbibiroan sila dyan I think yung biro about dun sa mga barel, no? But you can see na masaya sila, nakangiti. At yung background na tugtog nga po ay masaya. So, nakakapagtaka lang, no? Dati hindi ako naniniwala dun sa sinasabi niya may patong yung ulo niya na $2 million. Ngayon, talagang lalong hindi ako naniniwala. Dahil nga dyan, no? So, ayan, kapopost nito ni Dayan Hortaleza, mukhang mabubuking pa, no? Si Kibuloy. Kasi, again, masaya siya dyan. May taong nakakapunta sa kanyang property, no? Kasi nga, kung takot ka talaga sa buhay mo at nagtatago ka, ayaw mong ipaalam kahit kanino kung nasaan ka, bakit merong vlogger, no? Vlogger na merong influence sa publiko na maaaring makapagsalita ng kinaroroonan ni Kibuloy, maaaring magkamali, no? Biglang masabi, no? Hindi natin alam. Biglang masabi or biglang bumaliktad at sabihin, no? Sa US government na, nandito si Kibuloy. Ganito, ganyan. Dahil nga, maraming pwedeng masilaw sa $2 million sa pera kung totoo yung sinasabi ni Kibuloy na meron siyang patong na $2 million, no? Hindi naman natin sinasabing gagawin ni Banat Bay yun. Ang sinasabi natin is precautionary and preventive measures sana na pwedeng gawin ni Kibuloy kung totoo yung sinasabi niya na meron na siyang patong na $2 million, no? So, dapat dyan, wala ka talagang pagkakatiwalaan. Ang pwede mo lang pagkatiwalaan siguro mga kapatid mo, mga malalapit mong kamag-anak at nasa inner circle mo. But again, siguro malaki ang tiwala niya kay Banat Bay. Yun lang yung pwede na lang gawing rason dyan na, kaya nakapunta yun si Banat Bay kahit ako'y natatakot sa buhay ko, dahil malaki ang tiwala ko kay Banat Bay. Yun lang ang pwede niyang sabihin dyan na rason para siguro maintindihan natin. But then again, Banat Bay is an influencer vlogger with hundred thousands or millions na reach, no? One time lang na magkamali yan at masabi niyan sa kanyang vlog kung nasaan si Kibuloy na sinasabing takot sa sarili niyang buhay at nagtatago at ayaw ipaalam sa publiko kung nasaan siya. One time lang na magkamali si Banat Bay, no? Masambit lang niya kung nasaan si Kibuloy. Wala nang saysay. Yung sinasabi ni Kibuloy na takot siya kasi nga, ganun ang nangyari.
O gano'n ang pwedeng mangyari. From the beginning naman, hindi ako naniniwala na totoo yung sinasabi ni Kibuloy na meron na siyang patong na $2 million. Pero yung mga naniwala sa kanya, anong masasabi niya dito? Kayo na lang po humusga, no? Kung matatandaan po natin sa news, nabalita na pinapahulaan ni Kibuloy kung nasaan siya at nag-o-offer siya ng 1,000 pesos, no? Kung sino man makakahula. Parang may riddle pa nga no? Parang bugtong ba tawag doon? Or palaisipan, no? Pinapahula niya. Meron siyang binibigay ng mga clue, hindi direkta, no? Parang riddle, yung palaisipan talaga na hindi direktang sinasabi para makapag-isip talaga yung mga tao, no? At kung sino makakahula, may reward, no? So, ano pala yun? Anong saysay nun, 'di ba? Kung may taong nakakalabas-masok sa tinataguan mo ba yan? Kung totoong nagtatago ka. So, kayo na pong humusga mga kababayan, no? Kapanipaniwala ba yung sinabi ni Kibuloy na meron na siyang patong na $2 million? Pero ganito, na merong vlogger na may reach na milyon-milyon ang nakakapunta at nalalaman kung nasaan siya. Tapos, mismong follower niya, ayan, si Dayan Hortaleza, supporter niya ang nag-upload niyan, nag-share, no? So, yun lang. Ano pong masasabi niyo mga kababayan, no? Kayo na po ang humusga. Comment down below, sana po ay mag-participate kayo sa ating discussion dahil kailangan po nating hubugin ang public opinion sa tama, maayos at totoo. Para lahat po tayo ma-impluwensyahan natin ng isa't isa ng tamang public opinion para tamang tao ang nailuluklok natin na mamumuno sa ating bansa. And huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, malaking tulong po yan. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.